Bilang resulta ng pagkuha kay David Morrell, sabi ko na sa inyo, syempre may papakawalan din ng Hinebra. It's either yung galing sa kanilang core or yung mga bench warmer na players gaya ni Jared Dillinger. At alam nyo ba, nasang-ayon naman po ang Hinebra fans sa desisyong to at pati ako. Parang mas okay pa nga siguro na pakawalan na lang si Dillinger kung hindi man lang siya gagamitin ni Coach Tim. Pero sa maniwala kayo sa hindi, malaki po ang tulong niya sa kada title na nakukuha ng Hinebra sa era ngayon. As long as gamitin lang siya ni Coach Tim, mapapansin mo na makakapag-penetrate talaga ng maayos ang opensa ng Hinebra kasi naman si Dillinger magaling na initiator yan. Hindi nga lang talaga siya masyadong versatile kaya bumaba yung stats niya offensively. Tapos injury prone na, tapos may edad kaya natural sa isang nagpapalakas na team ang magpakawala ng mga weaklings. Sa prime ni Jared talaga marami ang nagustuhan yung playing style niya, lalo na yung jumpers niya, especially nung nasa Meralco pa siya at TNT. Ngayon, nagagawa naman ng maayos ni Scotty yung trabaho niya at sobra pa nga kaya hindi na siya ginagamit. Ayon sa isang PBA insider na si Dillinger po ay nilagay na pala ng Hinebra sa UFA list kaya anytime pwedeng siyang makakuha pero ang rights niya nasa Hinebra pa rin. Ngayon eto mga quiz, ang tanong, saan naman siya papunta? Kung tama ang dinig ko, sa Converge daw ito mapupunta dahil ang Converge ay napapaligiran ng young core kaya tutulungan daw ni Dillinger ng young team na to na bumalik sa dating scheme nila. Kasi sa totoo lang, hindi naman po mahina ang Converge. Sadyang ano lang talaga, parang nabahiran lang yan ng maling strategy. Alam nyo na yun. Sa ngayon ako nabagay si Dillinger sa Converge dahil nga si Dillinger ay may ability na gumawa ng game sa loob. Kailangan nila ang tamang leadership niya. Sa tulong ni Dillinger, mas magaguide niya yung mga bata kasi mataas yung kalidad ng experience ni Dillinger mula sa bigating teams. Kasi si Dillinger mula sa mga caliber teams kaya malaki talagang maitutulong niya dito. Dumako naman po tayo dito sa SMB versus Magnolia kasi sinasabi ngayon ng SMB back-to-back champions na raw. Kung titingnan mo yung record nila ngayon na wala pang talo, halos unbeatable na nga sila ngayon. At napanood nyo ba nung laban nila recently sa Magnolia? Parang dito palang tanaw mo na kung sinong posibleng mag-champion kasi sa ngayon, Magnolia palang alam ko na kayang tumalo sa SMB. Pero wala taob pa din ang Magnolia hanggang ngayon. Isa lang din ang masasabi ng mga PBA coaches ngayon na kahit niyang Hinebra coach na si Coach Tim, saludo ngayon sa SMB. Iba daw talaga sila ngayon. Yun bang kapag naglalaro sila, parang hindi naman sila uhaw sa championship, pero ine-enjoy na lang nila bawat laban. Kumbaga ang ibig kong sabihin, walang ka-pressure ang SMB sa kanilang performances. Hindi sila nagmamadali, tsaka yung bawat play nila ang bilis ng opensa. Sabi ko na sa inyo, di ba? As long as healthy silang lahat at si Abay nandyan, walang makakatalo sa SMB. Huwag nyo sanang mamasamain, pero posible talaga na silang mag-champion ngayong All-Filipino. At All-Filipino pa talaga na ilang taon ang pinagaharian ng SMB simulat sa pool. Solid ang composure nila ngayon, malinis ang kanilang opensa at pinaghalong slow at fast pace depende kung nasa floor si Abay or wala. Ang mas delikado pa ngayon sa SMB yung shooting ng kabuuan, mas lumagpas pa sa expectation ni Coach George Gallant. Tsaka in fairness kay Coach Gallant kaya niyang i-contain yung lakas ni Romeo kasi alam niya explosive ito pero injury prone kaya konting minuto lang munang binibigay. Tapos CJ Perez naglalaro pa ngayon sa kanyang prime. Kung babalikan pala natin yung game kagabi sa ika-4 na quarter, sinubukan namang humabol ng Magnolia ng mga 3-pointers at putik na nga nilang maabutan ng SMB. Pero sa unahang minutes hanggang sa natapos, hindi nakahabol ang Magnolia. Parang naalala ko tuloy yung huling conference natin kasi Magnolia ang number 1 sa standings noon pero pagdating sa SMB, umuga nga lang at kumala sa unahang series. Kapag hindi nga matalo-talo ng Magnolia at Hinebra, sino ang tatalo sa SMB? Back to back champions na nga ba sila? Or mababara pa ng ibang teams? Kung meron man, abay sino pang pangalawang pinakamalakas sa PBA?